Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus on behalf of our President, Spiritual Director, Bishop Brother Eddie, at the same time our Executive Vice President, Pastor Joby Villanueva Vinalla, at ang ating pong N-Club Director, kasama po ng kanyang may bahay na si Madam Lilian. A blessed day po sa bawat isa po na nandito in person, yung mga nasa overflow rooms, at kayo po na sumusubaybay via Facebook Live. Pinagpala at mapalayang Sunday po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? I believe ang bawat isa po sa atin meron tila bagang hangover pa po sa nangyari sa last Sunday. Sino po dito yung na-bless ng gusto? Grabe. Amen? Maghanda po tayo. Bakit? Hindi pa po tapos ang Panginoon. God wants to do more. Marami pa po siyang gagawin sa atin. Kaya, wag po natin, totoo po yon, wag po nating lilimitahan ang Panginoon. Yung VTEC mo, VTEC Leta, magiging totoong VTEC Honda. Amen po? Bakit? Kasi ang Diyos po punong-puno ng sorpresa. Ako po'y excited ngayong umaga pong ito na nabigyan po ng pribilehyo, ng pagkakataon na makatayo po sa inyo pong harapan. Dito po sa ating pong main, sa JL Pampanga, JL San Fernando. At napakaganda po ng ating tema, Breakthrough Generosity That Abounds. And allow me to speak entitled, Abounding in Giving. Abounding in Giving. Dito po sa ating pong key scriptures, dalawa po ang ating pong text. Una po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 says, Since you excel in so many ways. Isa-isa pong binanggit po ni Apostle Paul. Since you excel in so many ways, ano po yung sinabi niya? In your faith, nag-excel ka. Your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us. Ito po yung appeal po niya. I want you to excel also in this gracious act of giving. Ibig sabihin po, ang another word po kasi ng abound o abounding is excel. Mag-grow ka. Yes, nag-grow ka in faith. Nag-grow ka sa iyong ginagawa, sa iyong ministry. Very passionate ka. But syempre, hindi dapat mapag-iiwanan even ang iyong pagbibigay. At makikita mo ang isang taong pinagpapala, the more na siya po ay nagbibigay, talagang nag-uumapaw ang blessing po sa kanya. At dito po sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 says, Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Napakaganda na ito po ay meron po tayong option eh. Saan mo madalas ginugugol? Saan mo ibinibigay ang resources mo? Saan mo binibigay ang talent mo? Saan mo binibigay ang lakas mo? Dito lang ba sa pansamantala? Dito lang ba sa magtatapos? O ibinibigay mo kay Lord na kung saan hanggang eternity? Dito po makikita po natin. At the same time, nakita ko po talaga, kapag ikaw ay nagbigay kay Lord, walang lugi sa Panginoon. Sino po dito ang nalugi na umuwi na po kayo? Bakit? Wala eh. Maging kayo po na nasa online, tayo mismo ang magte-testify. Walang lugi kay Lord. Minsan nga, yung hindi mo inaasahan, dumarating. Example, marami po sa atin. Minsan, dahil sa dami po na nakalimutan na po natin na meron po palang taong nagkakautang sa atin. Dami, ang tagal ng panahon, di nagbabayad. Sabi natin, Lord, bahala na po kayo. Di po ba? Bahala na po kayo. Pero magugulat ka, sa panahon na ikaw ay nangailangan, 5 taon. 5 taon, Sister Cora. Hindi na, kinalimutan mo na, pinagsadyos mo na eh. 5 taon, bigla-biglang naalala niya at ibinibigay sa iyo, pasensya ka na, nagtagal yung utang ko, eto dinagdagan ko na kasi nakakaya 5 taon na. Ibig sabihin,
Talagang ang Panginoon po ay wala pong lugi sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. And our central idea, breakthrough generosity elevates us to a higher level of service to God through the right perspective in giving and motivational word of God. Ano po, tinignan ko po dito sa biblical context about abound in giving. In a biblical context, to abound in giving primarily means to be an overflowingly generous giver, empowered by God's abundant grace and provision. Ibig sabihin, nag-overflow ang blessing, pero hindi lang para sa'yo. Nag-overflow ang blessing, hindi lang para personal mo lang use. Hindi po, may purpose. For the purpose of performing every good work and serving others, not for personal accumulation. Ibig sabihin, ng mga bagay na blessing ng Lord sa atin, yung mga bagay na ipinagtitiwala ng Panginoon, ang purpose, hindi lang para sa iyo, kundi ang purpose, lalong higit, marami ang kumilala sa Panginoon. And praise God sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ako po'y naniniwala, yung nakalipas po nating month-long anniversary, talagang yung iba, talagang nagtanim ng husto Talagang nagkrusada, nagpapakain, nagbigay ng maagang pamasko. Ibig sabihin, hindi ipinagkait ang time. Lahat-lahat, even resources. Tiyak po, nakatitiyak po ako, hindi kayo lalampasan ng Panginoon na pagpapalain ng higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong iniisip, sapagkat ang Diyos hindi mo mahihigitan. Pakisabi sa iyong katabi, hindi mo mahihigitan ng Panginoon. Lagi siyang lumalampas, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inaasahan. And allow me, ito po ang ating pong pag-aaralan, 2 powerful truths to understand for us to abound in giving. Kailangan po natin ito kasi po minsan, kaya hindi nakapagbibigay, maari hindi nauunawaan. Kaya hindi nakapagbibigay kasi hindi niya nararanasan. Kaya ito pong 2 powerful truths, marami pong mga truths na tayo po'y makikita, but dito po tayo magpo-focus. 2 powerful truths to understand for us to abound in giving. Roman numeral number 1, perspective. Pakisabi po natin, perspective. Ano po ito? You can give according to your understanding. And then second, motivation. You can give because of what you have experienced from God. At dito na po tayo. Ang sabi nga po ni Pastor Joey nung nakakalipas na Sunday, bilisan ko na po para hindi po tayo mabagal. Roman numeral number 1, perspective. You can give according to your understanding. Minsan po, mahirap magbigay kapag hindi mo nauunawaan. Hindi mo naiintindihan. Kaya yung iba, madalas, magtatanong ka, ano, para saan ito? Anong gagawin natin? That's reality. Realidad po ito. Kasi hindi mo maintindihan But praise God. Ang sabi po sa ating teksto kanina, 2 Corinthians chapter 8, verse 7, since you excel in so many ways, in your faith, you're gifted speakers. Your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Sinasabi ni Apostle Paul, yes, tama na lumalago ka sa faith mo. Yes, tama, napakasipag mo sa gawain ng Panginoon. Yes, tama, ibinibigay mo yung time mo. But dapat lagi. Hindi lang yung okay na yan, kundi dapat abounding. Ang abounding po, nag-e-excel. Hindi yung binigay mo ngayon, hinihigitan mo pa. Kaya nga, totoo po yun. God wants to do more. But ang tanong, are you willing to do more from God? Nandiyan po ba kayo? Kasi no question po yun God wants to do more. Pero ang tanong, ako ba ay willing na gumawa ng higit pa? Yung bang hihigitan ko pa itong gagawin ko? Yung aking pagbibigay. Alam niyo po, ang prayer po natin, Lord, i-bless me. One of our prayer, Lord, increase our tithes. Sino po dito yung prayer po nila yon? Bakit? Kapag nag-i-increase ang tithes mo, ibig sabihin,
lumalaki ang income mo. Nandiyan po ba kayo? Kasi alam ng Panginoon ito. Ngayon, ako po ay nagkaroon ng simple research. Makikita po natin ito. Ang source po is barna.com na when in comes of giving, ano po ba yung perspective? Perspective toward giving across different age group. Ito po yung mga pagbibigay ng different age group. Sa children and youth, ang main attitude po nila sa pagbibigay, giving is seen as helping through action, not just money. Ibig sabihin, kailangan meron silang nakikita. Not just money, kundi talagang tumutulong. 40%, ang behavior po nila, 40% prepare volunteering over donating money. They often support global causes, poverty, climate, humanitarian aid, decisions influenced by friends and social media. Yung kanilang pagdidesisyon sa pagbibigay, malaki pong impluwensya ng kanilang kaibigan at ng social media. Ito po yung mga children and youth. Ang insight po nila sa kanilang pong pagbibigay, for them, generosity equals time and advocacy, not necessarily financial. Tignan naman po natin yung mga young adults. Pumalakpak po ang mga young adults. Praise God. Ano po yung main attitude po nila sa pagbibigay? Giving is community-driven and experiential. Ibig sabihin, kailangan nila ng experiential, yung karanasan na talagang ibinibigay nila ito at nakikita nila talagang patuloy sila na nabibless. Behavior, 23% engage in fundraising rather than direct donations. They value hospitality and social connection in giving, less likely to equate generosity with money. Only 13% do so and versus 22% overall. They want giving to feel relational and impactful, not transactional. Tignan naman po natin yung mga older adults. Tawag ko po sa kanila yung mga advanced in years. Pumalakpak po yung mga advanced in years. Okay, hindi kukunti lang po sila. Ano po main attitude po nila? Giving, financial responsibility, and local impact. Ano po yung behavior po nila? Imagine, 67% donated to local causes in the past years. Wow! Mostly pala, ang talagang nagdo-donate is ito po. Kasi mga established na po talaga ito eh. And praise God, salamat sa Project JBES 2. Dahil nakalinya na yung mga talagang nagbibigay po para sa Panginoon. Inside, they see giving as structured financial support, often to trusted organizations. Ano po yung takeaways ko po dito? Nagkaroon po ng shift, younger groups, generational shift, younger groups, Gen Z, millennials, lean toward volunteering and advocacy, while older groups focus on financial donations. Parang sa ministry rin po, medyo yung mga advanced in years, okay, hindi na namin kaya yung masyadong ginagawa nyo, tatakbo-takbo daw. Okay, ito yung aming finances ay gawin ninyo para sa Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Kaya ako po'y natutuwa. Alam niyo po, yung ating pong month-long anniversary, maraming kwento. Yung nakaka-excite, yung nakakamangha, may nakakatawa rin po na challenging. Dahil ang kwento po, dahil marami po na EOR5, pag-encode. Pag-encode. Tagal mag-encode. Nakaisip siya. Sabi niya, anak, magaling yung anak niya. IT. Magaling sa computer Anak, bawat encode mo, piso. Praise God. Ibig sabihin, na-encode lahat. Bakit? Ginamit yung resources. Nagbigay pa rin. Anumang means ang ating pong pagbibigay, ang importante, napurihan at naparangalan ang ating Diyos na buhay. Amen po. At makikita po natin na napakaganda na ilang mga quotes like Richard Bronstein, ang sabi niya, it is possible to give without loving, but it is impossible to love without giving. Another po, si Billy Graham, if a person gets his attitude toward money straight, it will help strengthen out almost every other area in his life. Na kapag na ito'y nagawa ng tama,
ito ay patuloy ay maging ang kanyang buong kalat-latan ay maapektuhan. Alam niyo po, yung pong giving, especially yung pong finances, very powerful. Like example, madalas, ang tao, madadala mo, una po, mali po ang motibo. Ang mali ang motibo, okay, mag-attend, invite kita. Di ba? Invite kita. Meron po tayong ganun na nag-testify sa church. Una, yung motibo lang pala kasi binibigyan siya. Binibigyan siya ng bigas. Hanggang sa nagpatuloy po siya, alam niyo po, unti-unti na bago yung motibo po niya. Ang sabi niya, okay na ako kahit walang bigas, mag-a-attend pa rin ako. Amen? Saan nagsimula yon? Naggamit yung resources. Ibig sabihin, part po yon. Kaya napakahalaga na pati bulsa. Pakisabi sa iyong katabi, pati bulsa ay magamit para sa Panginoon. Amen po. Maaaring may nagtanong iba, nagbiro, Pastor, paano kung wala akong bulsa? Okay, may plastic naman daw po. Okay. At ito po yung napakaganda. It is more blessed to give than to receive. Biblical po ito. Ito po yung sabi ni Jesus, Acts chapter 20, verse 35. Two kinds of perspective about giving. Dalawa pong perspective ang ating pong titignan about giving. Una, giving in view of man's word. Ano ito? The natural mind. Ito yung sinasabi ng maraming tao. At ikalawa po, giving in view of God's word. Ano po ito? Faith in God's power. Unahin po natin. Giving in view of man's word, the natural mind. Ito po yung madalas na sinasabi ng ating natural mind. Lalo na nung wala po pa po tayo sa Panginoon. Giving means I make a loss. Nawalan ako. Kahit hindi directly sinasabi natin ito na kapag tayo nagbibigay, hindi directly pero at the back of our mind, bakit mo ibinigay yan? Wala ka nang makakain. Magkukulang ka na. Di po ba? May mga ganun at the back of our mind Kasi ano po ito? Man's word po Kasi minsan tayo po ay nabubuhay kung ano yung nakikita natin, kung anong meron po tayo na minsan ang hirap nating bitawan. Sabi ko nga po, kunin niyo po ito, when we give or invest into the kingdom, it's not lost or gone. Sa totoo lang, hindi naman talaga nawala Ano po? It is still there. Bakit po? There is a return on what we give. It comes back to us in the form of blessings from God. Maraming kaparaanan ng Panginoon na tayo po ay pagpapalain. There is also a multiplication principle at work too. We reap more than we sow. The more we give, the more returns come our way. I believe po tayo po, yung mga nagtatrabaho po dito, yung mga ka-office mate po ninyo, minsan hindi nila maintindihan, minsan tinatanong nila, kayo ba, nagbibigay ba kayo sa church ninyo? Ay, of course, priority namin yon. Di nawalan kayo. Hindi. Lalong dumagdag. Kasi po pala sila, kasusweldo pa lang, imagine, kasusweldo pa lang, naiinip na, kailan ang sweldo natin? Hello? 15 katapusan kasusweldo mo lang, naiinip ka na. Bakit? Kasi, laging kapos. Laging kapos. But, sa atin po, hindi po tayo nawalan Agree po ba kayo? Hindi tayo nawalan. Kaya yun po yung hindi maintindihan ng mundo Sa mundo, kawalan. Sa atin po, talagang mas lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. Maraming ilustrasyon pong ginamit si Jesus sa ating pong teksto, Matthew chapter 6, verse 19 to 21, at sa Philippians chapter 4, verse 10 to 19. Another po, man's word, the natural mind. I cannot afford to give or I'll give when I've got some surplus. Hindi ko kaya na magbigay kasi sa amin kulang pa nga. Makapagbibigay ako kapag may sobra. Alam niyo po, napansin ko po dito po sa man's word na ito, talagang laging kulang. Kapag hindi ka nagbigay, lalo na sa Panginoon, laging kulang.
Kaya yung sinasabi mo, hindi ka laging kulang, no. Ano po, kunin niyo po ito. The Bible teaches that when we give in faith, trusting totally in God, even when we are in a time of need, His miraculous provision begins to come our way. He only asks us to give of what we already have, not what we don't have. And as we go first in faith and obedience, we release His blessing in our life. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang pagbibigay, hindi naman hinahanap sa iyo yung wala. Kung anong meron ka, yun ang ibibigay mo. Kung anong meron ka, hindi ibibigay, hindi naman hinahanap sa iyo yung wala sa iyo. Yun ang hindi ibibigay, hindi. Kung anong meron ka, yun ang ibibigay mo. Ang ganda po ang sabi sa Tagalog po ng Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. Nabanggit po ito kanina ni Pastor Alex. Pero gusto ko pong basahin sa Tagalog. Sino po dito yung gustong lalong yumayaman? Ang hina po. Maging kayo po na nasa Facebook Live. Sino po dito yung lagi gusto na lalong yumayaman? Amen. Mag-comment po kayo ng amen. Ano pong sabi? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Wow! Alam niyo po, baging po yung sikreto, hindi naging maramot ang Diyos para ibigay sa atin. Hindi siya naging maramot. Kaya makikita po natin napakaliwanag. Napakaliwanag na talagang kapag the more na tayo po ay nagbibigay, the more na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, kami po ay nagsimula. Gusto ko lang pong i-testify po ito. Nagsimula po kami sa ministry na talagang nang mula sa 2 gulong, 3 gulong, naging 4 na gulong. Kulang na lang, maging 10 na gulong. No? 10-wheeler, hindi ko po kaya i-drive yun. Ano pong ibig ko pong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, talagang ang Diyos ay naging tapat. Nung kami nagsimula ng single motor, talagang nagmi-ministry, nababasa ka ng prayer, Lord. Prayer naman po namin, Panginoon. Nimbang lagi ka may baon na damit, nakakapote ka, pagdating mo doon magbibihis ka, lalo na kapag umuulan. Pero alam niyo po, for make the long story short, naging mabuti at tapat ang Diyos. Dahil biniless niya po kami ng 4 wheels, hindi na po kami nababasa. Amen po ba? Kaya kayo po na nandito, maaaring sasabihin niyo, Pastor, gusto ko pong maranasan yan. Hindi po maramot ang Diyos, ipaparanas niya po ito sa atin. Because God wants to do more. Totoo po ito. Kunin niyo po ito. God can make something out of nothing. He is Jehovah Jireh, our provider. He has an unlimited supply of everything. There is no shortage in heaven. Amen. Walang shortage sa langit. When we trust Him, we will have all that we need. Talagang totoo po, sabi ko nga po kanina sa first service, totoo po ang Panginoon eh. Walang shortage sa langit. Bakit? Even in times of difficulties, in times na nangailangan ka, in times na ikaw ay bagsak ang iyong buhay, hindi inayaan ng Panginoon na manatili ka doon sa ganong estado. Yung na-down ka, nawala yung mga resources mo, hindi mo alam kung paano ka uli babalik, hindi mo alam kung paano ka magsisimula, hindi mo alam kung saan kukuha ka muli ng puhunan. Pero mabuti at tapat ang Diyos. Siya pa rin ang nag-provide. Amen po? Meron po ako, siya po'y nasa langit na po ngayon. Ito po'y masyado, nakaka-rebuke po ito pong ating pong elder na nasa langit na po siya. Kapag siya po ay sinasabi, halimbawa, may sinasabi sa kanya mga anak, alam niyo po ang sabi niya, Nay, meron tayong kailangan na ganito. Nay, meron tayong ganito. Ang sabi niya, God provides me. Ana. Yung English niya, God provides me. Yun po yung bukang bibig niya. Kapag may pangangailangan, God provides me. Yung word niya. Alam niyo po, pinatunayan ng Panginoon. Ito pong majority ng kanyang mga anak nasa ibang bansa na.
talagang pinagpala ng Diyos ang kanila pong kabuhayan. Sila pong lahat na magkakapatid ay binless ng Panginoon. Alam niyo po, totoo po, na talagang dapat hindi po tayo magdudwell sa man's word. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magdudwell sa man's word. Diba? Yung man's word, kapag wala ng laman yung palabigasan mo, tumutunog na eh. Alam niyo po, tumutunog na, ibig sabihin, hindi na mabigat, wala ng laman. Ang man's word, sasabihin, papaano na yan? Hindi tayo magdudwell sa man's word. Magdudwell tayo saan? Sa God's word. Giving in view of God's word. Faith in God's power. Ito naman pong sinasabi ng mga nagbibigay in view of God's word. Faith in God's power says this, God owns everything. And I am His steward. Makikita po natin, sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sa Tagalog po, ang buong daigdig. By the way, ito po'y sapat na yung pag sinabi, ang buong daigdig, pero dinagdagan eh. Baka may pilosopo eh. Daigdig lang naman eh. Paano yung mga nandoon? Ang dinagdagan. At ang lahat ng naroroon, sino po ang may-ari? Ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Congratulations po. Dahil kayo po, tayo po, tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, pakisabi sa iyong katabi, mayaman ka pala. Ibig sabihin, makikita po natin, ang may-ari ay ang Panginoon. Kaya, ito po, ang lahat ng meron tayo at yung mga ipagtitiwala pa po ng Panginoon, sa Kanya lahat ito eh. Kunin niyo po ito. When I honor God with my wealth, I am declaring that He owns me and everything that I have. Kapag ka ino-honor ko ang Panginoon ng aking wealth, dinideklara ko, Lord, ang buhay ko is sa iyo. Lahat ng meron sa akin, lahat ng expansion, lahat ng mga multiplication, lahat ng mga ipagtitiwala mo, Panginoon, sa iyo pa rin po ito. One of my prayer po, madalas na sinasabi ko rin po, even my personal prayer, Lord, huwag mo pong hayaan na kami po yumabang. Lord, kasi talagang bibless po tayo ng Panginoon eh. Kung hayaan na kami po yung makalimot. Bagkus habang kami po ay yung pinagpapala, habang kami po, O Diyos, ay nagkakaroon ng breakthrough, makita mo po, O Diyos, na masabit ng aming labi ng lahat ng ito ay sa iyo naman, kami po'y katiwala lamang. Nawa, maging mabuti po tayo katiwala. Maging good steward po tayo, na kung saan makita ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya ang challenge sa mga bagay na meron ka, kayang-kaya mo bang ipagtiwala sa Panginoon? Hindi mo ba ipagkakait? By the way, hindi lang resources, even your strength. Madalas ko pong sabihin sa ating mga advance in years sa ating church sa Jael, Mexico. Kasi minsan kapag may marami ng sumasakit, likod, mga rayuma, mga ganun, gusto ng para bagang magpahinga. Sabi ko sa kanila, hindi. Bigyan niyo po lagi ng dahilan ng Panginoon na pahabain pa ang iyong buhay. Sabi ko po sa kanila, maraming kaparaanan ang paglilingkod sa Panginoon. Hanggat meron tayong buhay, meron tayong hininga, makapaglilingkod po tayo sa Panginoon. Ano mang edad, meron tayo. Ang importante po, willing tayo na hindi natin ipinagdadamot sa Panginoon. Ano man ipagtitiwala niya sa atin. Pwede pong pumikit lamang po tayo sumandali. Sabihin po natin sa Panginoon, personally, Lord, hindi ko po ipagdadamot. Lahat ng ititiwala niyo po sa akin, sa aking pamilya. Lahat ng ito'y sa iyo, lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikalawa po, ito po yung God's Word. Faith in God's power. My heart always goes where I put my resources. Sa ating pong binasa, nandoon po na talagang makikita po natin, napakahalaga na lagi na nandoon yung ating pong puso. Alam niyo po,
minsan po, yung blessing, kung hindi mo talaga, yung breakthrough, financial breakthrough, blessing, lahat ng ito, kung hindi mo alam i-handle, madali pong mawala sa Panginoon. Madaling makalimot. Yung walang-wala ka, talagang lalapit ka na lalapit sa Panginoon eh. Umiiyak ka pa eh. Di ba? Magpapasting ka pa eh. Kasi wala ka eh. Pero kapag ka nandoon ka na sa rurok ng tagumpay, sa rurok na pinagpapala ka na ng Panginoon, sa rurok na napakarami na ng resources mo, minsan yun po yung mabilis na tayo po'y matukso. But ako po'y naniniwala, tayo po na nandito, lahat maging kayo po na sumusubaybay ng Facebook Live, yung puso natin sa mga resources, ito po ay sa Panginoon. Amen po. Kunin niyo po ito. By giving to God first and by giving Him my best, I make sure my heart is focused on heavenly things. Every time you drop something in the offering bag, ang sabi ko nga po, you should whisper something like this to your check, see you in heaven. Bakit? Kasi nagtatanim ka sa kaharian ng langit. Nagtatanim ka. Natandaan ko po, one of my takeaways po nung last culmination po natin, yung sinabi po ni Pastor Joey, law of accumulation. Na kapag ka napuno na yung langit, kapag ka yung investment mo ay talagang lumaki na, kapag investment mo dumami na, ibubuo sa iyo yung pong pagpapala. Pakisabi sa iyong katabi, kumusta na yung investment mo sa langit? Hallelujah! Excited po ba tayo na patuloy na ating pong matatanggap sa Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Luther captured it well when he said, what a man loves, that is God. We show what we love by what we do with what we love. Kailangan alam natin na dapat yung ginagawa natin, di ba, nandun yung puso mo? Nandun yung love mo sa ginagawa mo. Yung mga bagay na kapag ka ginagawa mo, labag sa kalooban mo, wala doon yung puso mo, hindi mo mahal. Minsan nagkakaroon ng struggle. Example, sa pagluluto na lang. Dahil ikaw nagluto ka, hindi mo lang, pagod na ako, ganito. Ang hirap magluto. Kasi po nagluluto po ako eh. Isa po sa pinakamahirap sa pagluluto. Hindi naman po yung magluto eh. Pinakamahirap sa pagluluto, yung pagpe-prepare. Yung mga mabusisi, yung mga maraming mga sangkap. Kaya minsan, okay, kahit isang sangkap na lang para mabilis. Di ba? Alam niyo po, ang pinakamasarap para maging masarap ang pagkain, madalas yung mga chef, no po, ba't napunta tayo dito sa pagluluto? Ang sinasabi po nila, kapag ikaw ay nagluluto, magluto ka ng may pag-ibig. Natutuwa ka. Amen po. Kaya kapag ka masarap, ang kinain mo, ibig sabihin may love ang iniluto para sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another po, giving in view of God's word, faith in God's power says this, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Ibig sabihin, yung pong pagpapala ng Panginoon, wala pa rin pagbabago, pero tumataas yung pagbibigay mo, lalo na sa gawain ng Panginoon. Lalo na pag sa Panginoon, walang lugi. Ito po yung madalas ko pong binabanggit sa ating church family. Sa Panginoon, binigay mo yung time mo, hindi ka malulugi. Binigay mo yung resources mo, hindi ka malulugi. Binigay mo yung lakas mo, hindi ka malulugi. Binigay mo yung paglilingkod mo, hindi ka malulugi. Walang lugi sa mga ibinibigay po natin sa Panginoon. Kaya nga ang sabi, the more you give, the more you receive. Ang ganda po ng sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 11 sa Tagalog. Wow, let us claim this verse. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Sino po gusto dito na pasasaganain ng Panginoon? Sa lahat ng bagay. Hindi lang yung portion na ito. Sa lahat ng bagay. Ano pong purpose? Upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Totoo po ito, sa mundo po kasi, ang unang hinahanap nila kung ano yung maitutulong mo. Hindi mo nila hinahanap yung kung ano yung dala mong gospel eh.
Kaya yung ating pong EOR5, we're so blessed. Dahil talaga ang GL family, ang GL Pampanga, there's giver po sila na kahit anuman ang talagang ibinigay para sa Panginoon, para sa mga precious souls ito, para sa mga kaluluwang ito. Ito nag-invest ako dito eh. Nag-invest ako dito eh. At walang lugi. Ano po? Pasasaganain ko kayo. I believe ito pong breakthrough, Holy Spirit breakthrough, God wants to do more. Pati ang area ng ating finances. Mamamangha po tayo kung papaano ito pasasaganain ng Panginoon. Amen? Amen. Bakit? Marami kang lupang mabibili pa. Ngayon, meron ka pang mabibili sa sasakyan at yung sasakyan magagamit din para sa Panginoon. Ibig sabihin, nowadays, kailangan talaga na pasaganain tayo ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap po na mag-share ng gospel. Example, mag-share ka ng gospel. Sasabihin mo, alam niyo, kayang-kaya po kayong pagalingin ng Panginoon. Tapos ubo-ubo ka. Di po ba? Hindi maniniwala. Baka sasabihin, kayo po munang pagalingin ni Lord. Tapos sasabihin mo, alam niyo po, kayang-kaya kayong i-bless ni Lord. Tapos makikita sa iyo. Alam niyo po, itsura pa lang. Hindi na pinagpapala. Ang sasabihin niya, kayo po muna. Ito po, nakita ko po yung sapatos niyo. Naka-smile. Ito po, inabot goma. Tali niyo po, manong. Ibig sabihin, totoo po ito. For me, alam niyo po, praise God. Gusto ko lang po itong i-share for the glory of God. Sa amin pong family, sa father side ko po, kasi po mostly po, very religious ang amin pong family. Pangarap po pala nila sa akin maging pare. Maging priest. Alam niyo po, yung amin pong buhay, makikita po namin, talagang, sabi ko, Lord, i-bless niyo po kami, Panginoon. Para sa ganoon, magkaroon kami ng influence sa aming pong family. For make the long story short, naranasan po namin na pinagpala kami ng Panginoon. At alam niyo po, kapag sila'y nagmi-meeting, kinukuha po yung opinion po natin for the glory of God. Bakit? Sa mundo po, para mag-create po tayo ng more influence, kailangan makita sa atin na talagang pinapasagana ng Panginoon ang ating buhay for the glory of God. Kaya, napakaganda na maranasan po natin, ito po, yung perspective po natin, you can give according to your understanding. The more na naintindihan mo, the more na nauunawaan mo, at the more na ikaw po ay nagiging mapagbigay. Ikalawa po, two powerful truths to understand for us to abound in giving. Motivation. You can give because of what you have experienced from God. Sa atin po, aminin po natin, to be honest, nung wala pa po tayo sa Panginoon, dahil hindi natin naranasan isa po sa tanong po natin, bakit kailangan ko itong gawin? Bakit kailangan ko magbigay? Kailangan ko magbigay ng time? Bakit kailangan kong magbigay sa church? Madami po tayong mga question. Kasi hindi mo pa na-experience kung papaano ka pinagpala ng Panginoon. Pero bago ko po ito ituloy, alam niyo po, sa simula pa lamang, very generous ang Diyos. Bakit? Bago niya nilikha ang tao in the book of Genesis, anong sabi ng Bible? Nilikha niya na muna lahat ng kailangan ng tao. Imagine, bago nilikha ang tao, pwede naman kasi magagawa niya naman lahat ng bagay By the way, sa akin lang po ito, no? Magagawa niya naman lahat ng bagay. Pwede yung unahin yung tao Pero hindi baka mamatay siya. Dahil yung kailangan niya, wala doon Pinrovide niya muna lahat ng kailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. Very generous ang Diyos Sa panahon na nagkamali ang tao, sa panahon na nagkasalang tao, siya po yung unang nagbigay na naman.
Lagi po siya nag-i-initiate. Anong ibinigay niya? Dahil hindi kayang iligtas ng taong kanyang sarili, hindi niya kayang pagpalain ng kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Di ba? Sabi ng John 3:16. He gave. Siya na naman yung unang nagbigay. Siya na naman unang nag-initiate. Tapos nung makakilala ang tao sa Diyos, alam niyo po, hindi doon nagtatapos eh. Dahil tuloy-tuloy ang buhay. Nakikita, kapag may panahon po na tayo po'y nangangailangan, manalangin lang po tayo sa Panginoon. Pinagagaling niya po tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Pinoprovide niya ang ating mga pangangailangan. Very generous ang Diyos. At sino po dito ang makapagsasabi na nagkulang ang Diyos po sa kanila? Umuwi na po kayo. Bakit? Lahat po tayo ay masasabi po natin na kailanman hindi nagpabaya, kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Nanatili po siyang tapat. Dito po sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Ang Matthew chapter 6 verse 19, by the way, the whole chapter, ito'y kasama po ng Beatitudes, because the Beatitudes makikita natin sa chapter 5 hanggang chapter 7. Dito po, tinuro ng Panginoon na kailangan yung ating puso, kung nasaan yung ating puso, kung saan tayo nag-i-invest, may option lagi eh. Hindi naman tayo, hindi ini-impose ng Panginoon, ito yung dapat mong gawin, ito yung gawin mo, kailangan mo ko wala eh. Ikaw pa rin ang pipili. Ngayon, makikita po natin dito, naroon yung motivation ng Panginoon. Na kapag tayo ay magbigay, tayo po ay nag-iimpok, hindi lamang dito sa lupa. Ang investment natin kailangan yung hindi masasayang, yung hindi mawawala hanggang langit. Alam po ito ng mga investors, hindi sila mag-invest sa isang bagay na alam nila sila'y malulugi. Hindi sila mag-invest sa isang bagay na alam nila na mabibigo. Mag-invest sila, nakikita nila na babalik yung investment po sa kanila. Alam nyo po, ang pinakamagandang investment na kailanman hindi nasasayang, hindi nasisira, ay ang investment na ginagawa po natin sa langit. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Nagkaroon po uli ng research, what drives different age groups and genders to give. Ano po yung nagdadrive po sa kanilang pong pagbibigay? Sa mga youth, desire for social impact and authenticity. Influenced by friends and social media. No po? Motivated by activism and global causes. Climate change, social justice. Behavior, sa kanila pong pagbibigay, 43% volunteer time instead of donating money. 56% engaged in peer-to-peer fundraising. Tignan naman po natin sa mga young adults. Ito po yung nagdadrive po sa kanila sa pagbibigay. Mission alignment and digital convenience. Prepare causes that reflect personal values and community impact. Ang kanila pong behavior, 23% contribute through fundraising rather than direct donations. Strong interest in crowdfunding and social campaigns. Ang insight po sa kanilang pagbibigay, they give when they feel connected to the cause and can see measurable results. Ibig sabihin, ang mga young adults talagang nakikita na dapat may resulta. Meron silang nakikita. Sa mga adults naman po, ang nagdadrive po sa kanilang pagbibigay, sense of responsibility and faith traditions. Motivated by legacy building and measurable impact. Kanilang behavior, 67% donate to local community focus causes. Prepare one-time monetary donation and trusted institutions. Ang kanila pong insight, giving is viewed as a financial duty and a way to maintain stability in society. Makikita po natin dito po sa survey na makita po natin sa Barna.com,
kapag the more na tayo po ay minsan nagkakaedad na, nagbabago din po, nagva-vary. Even yung ating pong pagbibigay. Saan natin nilalaan yung ating time? Saan natin nilalaan yung ating oras? Kaya, nawa, dito po, tayo po ay inahamon that we need to be abound sa ating pong pagbibigay. Huwag po nating mapag-iiwanan in terms of our giving. Giving of our resources, giving of our talents, giving of our strength sa Panginoon. Na dapat habang tayo po ay merong buhay at merong hininga, ito po ay huwag nating ipagkakait para sa Panginoon. As a testimony po, iba po pala kapag ikaw po ay, kasi po yung ipinangako mong ibibigay mo kay Lord sa panahon ng kasaganaan, ito'y hahanapin niya sa panahon ng iyong kagipitan. Meron pong isang mananampalataya, ang kanya pong business is piggery. Nag-aalaga po siya ng baboy. Ngayon po, very passionate po siya. Kasi binibless siya. Wow, tuwan-tuwa siya. Lord, salamat po, napakaganda. Binibless mo po ako, Panginoon. At siya po ay nangako sa Panginoon, Lord, meron po akong isang inahin. Dalangin ko po, Panginoon, kapag nanganak po, ito pong aking inahing baboy. Kung ilan po ang kanyang anak, kalahati-hati po tayo. Sa inyo po yung kalahati, sa akin po yung kalahati. Minsan po, yung sincere prayer po natin, ang Diyos po hindi po kasi siya maramot kapag nakita niya yung puso natin Ibibigay ng Lord Pero pagkatapos niyang ibigay, susubukin yung ipinangako mong ibibigay mo ay gagawin mo. For make the long story short, naging mabuti ang Diyos, naging tapat ang Diyos, hindi siya naging maramot. Nanganak, 15. Nanganak ng 15. Pero, bago po nanganak ng 15, may mga pagsubok na dumating, isa-isa namamatay yung baboy, yung biik. Hanggang sa natira, isa na lang. Sinabi niya, Lord, isa na lang po ito. 15 po, hindi ko na po pwedeng hatiin. Nanalangin po siya, Panginoon, pasensya na po kayo, namatay po yung sa inyo. Ito na lang yung buhay. Pinatay yung sa Panginoon. Ako po'y naniniwala, ang bawat isa po sa atin, yung ipinangako po nating ibibigay natin sa Panginoon sa panahon ng kasaganaan ay hindi magbabago. Hanapin ng pangman ng Panginoon sa panahon ng kagipitan. Amen po? Dapat hindi nagbabago. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Pag isabi sa iyong katabi, huwag mong papatayin sa kay Lord. Para sa Kanya yun Kasi po, madali pong mangako Totoo po, madaling mangako kapag ikaw ay napuspos na. Kapag ikaw ay talagang nabibless na, madali pong mangako Pero hahanapin ito ng Panginoon sa panahon na ikaw ay meron ng kagipitan at pangangailangan. 2 guiding principles for us to be motivated to give. Number 1, our motivation for giving is indicated by where we store up our treasures, heaven or earth. Number 2, our motivation for giving indicates the decision we have made and determines the affection of our hearts. Number 1, our motivation for giving is indicated by where we store up our treasures, heaven or earth. Basahin po natin muli. Sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20, says, Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Dito po, sinabi ng Panginoon na kailangan babantayan natin ang ating puso. Na kailangan kapag tayo po ay patuloy na nag-iimpok, lagi tayong pinaparami natin yung ating iniimpok sa langit. Even yung mga precious souls na naidadala natin sa Panginoon, pag-invest po natin yan sa langit. Kunin niyo po ito. 2 words that we need to define dito po sa ating minasa. That and make clear and are going to shed some light for us about
what Jesus is trying to communicate here. The first word or phrase is store up. Ano pong ibig sabihin? Which in the Greek means to amass, in reserve, or to hoard for future use. The second word we need to define is treasures, which in the Greek means valuable things or the place where valuable things are kept. Saan mo inilalagay? Di po ba yung mga valuable things, yung mga mahalaga sa iyo, talagang itinatago mo ito, ayaw mo masira. Talagang pinangangalagaan mo ito. Nawa, even ano man meron po tayo, pinahalagan natin ito, lagi po nating ibinibigay para sa Panginoon. Lord, ito po'y para sa iyo. Nawa, Panginoon, magawa ko pong pinakamainam. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. At sa atin pong pag-store ng yaman doon po sa langit, lagi po nating tatandaan, ito pong bagay na ito, the truth is this, we have two choices. When it comes to our treasures, we can hoard them here on earth for personal use alone and receive a temporary achievement, or we can give them to the kingdom of God and see an eventual eternal reward. Alam niyo po, sa langit, marami pong sorpresa. Yung minsan akala mo na ito, hindi inaasahan, ay dito, ito pala yung mangyayari. Naalala ko lang po tuloy, wala po ito sa aking outline. I-share ko lang po. Ito po ay medyo nakakatawa, pero makikita po natin, meron po tayo makikita pong lesson. Meron pong namatay, yung pong pastor at yung driver. Namatay po sila parehas. Nagkita po sila sa langit. And sabi ng Bible, pagdating po sa langit, meron pong reward. Kung ano po yung reward na tatanggapin po natin, and so on and so forth. Nung pong nire-reward na yung driver, ang sabing ganon, ikaw, nung ikaw ay nabuhay, ganito, ganon, sinabi yung mga ginawa. Ito yung iyong tahanan. Nakita ng pastor, wow, ang ganda. Ang ganda ng tahanan. Ngayon, excited itong pastor, ay itong driver, ang ganda ng kanyang tahanan, siguro yung akin iba. Ganun na? Eh di nung nireward na yung pastor, nakita, mas malaki yung tahanan ng driver kaysa sa pastor. Nagtanong ngayon, ano pong nangyari? Ano po bang ginawa ng driver na ito? Ang sabi pong ganon, alam mo, ito kasing driver, sa kanyang pagmi-ministry, habang siya ay nagdadrive, lahat ng sumasakay sa kanya nananalangin. Nananalangin. Pero ikaw, habang ikaw ay nagtuturo, marami sa kanila natutulog. Praise God, wala pong natutulog sa ating pong kalagitnaan. Amen po. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya maraming sorpresa sa langit eh. Maraming sorpresa. Lalo na, alam mo sa sarili mo, Lord, ibinigay ko ang lahat-lahat. Totoo po yun eh. Yung pangako po natin, every time na ako po ay nanghihina, kasi dumarating po ng time na tayo po nanghihina. Yung pong ipinangako ko po sa Panginoon nung near-death experience ko po sa Manor Hotel, yun po yung nire-reminisce ko. Lord, iligtas mo lang po ako dito habang buhay po akong maglilingkod sa iyo. Habang meron akong hininga. Lahat ng pwede kong ibibigay ko po lahat. Hindi kita titipirin. Totoo po yun sa panahon na minsan nanghihina po tayo. May time yun eh. Hindi mo maiwasan. Sino po dito hindi nanghihina? Umuwi na rin po kayo. Magpahinga po kayo. Kasi kailangan nyo po nang magpahinga eh. Every time na dumadaanas po tayong ganoon, maging kayo po na sumusubaybay via Facebook Live, reminisce po natin yung mga bagay na sinabi po natin sa Panginoon na magbibigay sa atin ng encouragement at hamon upang tayo muling mapalakas. Kaya yun po yung lagi pong umaalingaw sa aking puso't isipan. Yes, napapagod. Yes, minsan gustong sumuko.
pero nagpapatuloy pa rin dahil ang Diyos ay hindi maramot na nagbibigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Ikalawa po, our motivation for giving indicates the decision we have made and determines the affection of our hearts. Mahalaga po sa ating pong pagdidesisyon na magmo-motivate po tayo yung kapag didesisyon po natin, nakasama po natin yung ating pong puso. And praise God, alam niyo po, nagiging mabuti po ang Panginoon. Nasabi nga po kanina ni Pastor Alex, talagang binibless ng Lord ang kanyang ministry. May J-Best 2 na. Napupuno na. No po? Baka magkakaroon pa ng J-Best 3. Diba? Sabi ko, Lord, yung pong ginawa niyo po sa Jail San Fernando, kayang-kaya niyo rin pong gawin sa Jail, Mexico. Panginoon, bigyan niyo po kami ng Moses 2. Pangalan kasi ng project namin, Project Moses. Eh di meron din Moses 2. Bakit? Eh ginagaya lang naman po namin in San Fernando eh. Kidding aside, dito po makikita na talagang, kasi po, una sa lahat, ang ating Diyos ay talagang namomotivate po tayo sa ganyang ginawa, yung mga sakripisyo ng Diyos sa buhay. Ikalawa, ang ating leader, our Bishop, Brother Eddie, motivator po siya. Imagine, at the age of 78 years old, naglilingkod pa rin kay Lord. Nangangaral kahit sa iba't ibang bansa. Sabi ko nga, kung ako, 47 pa lang, parang gusto kong sumuko. Yung leader namin, 78 years old, nangangaral pa rin. Sabi ko, nakaka-review, Lord, kahit 70 years old, hanggat kaya pa, mangangaral at mangangaral pa rin po ako. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Our leader here in Jail, Pampanga, Pastor Alex, motivator po siya. Talagang mamomotivate kayo. Ito naman po yung naging resulta for the glory of God. Nabibless po tayo. Sa kakamotivate po niya, gusto ko lang po i-testify sa amin, madalas niyang binabanggit every time na meron po kaming meeting, nababanggit niya yung Vision 2500. That every time na nababanggit niya po ito, na-challenge ko, Lord, mangyayari po ito. Mangyayari po ito. And for the glory of God, one time nagtanong po ako sa MIS, kasi minsan dahil sa dami mong ginagawa, hindi mo na namin. Sabi ko, ilan na ba tayo sa Cat 1? Pastor, na-hit na po natin ang Vision 2500. Ito po palang November, 2,500 members for the glory of God. Sabi ko, kasi po bakit? Motivator po ang ating pong leader. Mahirap po kasi na ibigay mo ang iyong paglilingkod. Mahirap ibigay mo lakas. Demotivated ka eh. Pero kapag ikaw na motivate, talagang God wants to do more. At ikaw ay gagawa pa para sa kapurihan ng Panginoon. Kunin niyo po ito. When we know this, papaano po natin makikita? How do we know that the affection of our hearts has been overtaken by the eternal when we know this is not our home? Ano po ito? This is something we as followers of Jesus must constantly remember. The Bible calls us strangers and aliens in this life. Hindi po natin ito yung home. Hindi po ito yung tahanan natin. Totoo po ito. Alam natin yan kapag may namamatayan po tayong mahal sa buhay. Na hindi ito yung tahanan natin. Pansamantala. Kaya nga, dahil dadaanan mo lang ito, mahalaga na dinaanan mo ito, ibinigay mo na yung best. Walang regrets. Hindi ka magre-regrets. Na kapag umarap ka sa Panginoon, sana binigay ko. Sana meron pa akong lakas. Bakit sumuko na ako agad? Sana ganito. Hindi, walang ganun eh. Bakit? Kasi ibinigay mo na lahat eh. Another po, paano natin malalam na affection po ng ating hearts is overtaken by the eternal when we are not owners of anything, but we are stewards entrusted by God. And as the result of those things, two things being present in our lives, will we be that we constantly ask ourselves, how can I use everything that I've been given in my life for the glory of God? How can I give back what God has entrusted to me? Our choice to use everything
we've been given for God's glory is the indicator of the decision that we've already made. And it also proves that the affection of our hearts is set on Jesus and the eternal. Ako po'y patapos na po. Dinugtong po sa Matthew chapter 6 verse 24. Ano pong ganon? Sabi, no one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. No po ito? The word used here for serve, ang Greek word po niya meaning to be enslaved. The word used for master, yung Greek word po niya meaning absolute ownership. Kaya pala, dapat tayo po, ang sabi, kung tayo po'y alipin lang sa mundong ito, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Maaring sarili natin, maaring kaaway. Kasi po, ito pong serve is meaning niya enslave. Kaya yung master, ang owners, hindi tayo, ang owners ay ang Panginoon. Lahat ng mga dadalhin niya, lahat ng mga ipagtitiwala niya, ito po ay sa Panginoon. Kaya pala ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Nawa, mga magulang ko at mga kapatid, alam natin na lahat sa mundong ito ay pansamantala lang. Lahat ng sa mundong ito ay hindi stable. Ang tanging mananatili yung mga bagay na ginawa mo para sa Panginoon. Kaya, wag po tayong maging maramot na ibigay po natin lahat-lahat sa Panginoon. Yung pinakamainam, lahat ng ito ay para sa Panginoon. As a recap, to experience the abounding giving, we need to understand the two powerful truths. Number 1, Roman numeral 1, perspective. You can give according to your understanding. Two kinds of perspective about giving. Number 1, giving in view of man's word. That is the natural mind. Ang sabi po niya, giving means I make a loss. Dinagdagan ko po ito. Hindi kabawasan ang pagbibigay kay Lord. Bagkus malaking pagpapala ang naghihintay sa atin. Ikalawa, I cannot afford to give or I'll give when I've got some surplus. Hindi deserve ni Lord ang tira-tira. Bagkus dapat ang pinakamainam ang ibigay. Number 2, giving in view of God's word, faith in God's power. God owns everything and I am His steward. My heart always goes where I put my resources. Number 3, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Once na naintindihan po natin ito, naging malalim ang ating pangunawa, naroon po yung motivation po sa atin because of our experience. Roman numeral 2, motivation, you can give because of what you have experienced from God. Ang experience po natin, talagang grabe ang pagpapala ng Panginoon. Two guiding principles for us to be motivated to give. Our motivation for giving is indicated by where we store up our treasures, heaven or earth. And lastly, our motivation for giving indicates the decision we have made and determines the affection of our hearts. Ako po ay magtatapos sa napakagandang kwento in 1 Kings chapter 17. Ito po'y kwento na pinapunta po ni Lord si Elijah dito po sa Sarephat at nandoon po yung balo kasama ng kanyang anak. At pumunta po doon si Elijah at nakita niya namumulot po ng panggatong yung babaeng balo kasama po yung kanya pong anak. For make the long story short, humingi po ng food si Elijah. Ang sabi niya, wala akong anything bread dito. Meron lang akong isang bowl na flour at the same time, konting oil. Ang sabi niya, sige, i-ready mo na yan. Pero ang sabi niya, ito'y last meal na lang namin.
Hindi namin alam kung kakain pa kami bukas. Pero ipinaghanda niya si Elijah. Ang sabing ganoon, dahil sa ginawa mo, hindi mauubusan ang iyong paraphrasing, ang lalagyan mo ng pagkain at ang iyong inumin ay hindi matutuyuan. Ano pong lesson? Nakita ko po dito. Ang nagpapunta po kay Elijah, doon po sa Sarephat, nandun po yung balo, pati yung kanyang anak, ay ang Lord. Ang tanong ko po hindi ba alam ni Lord na yung babaeng balo na yun, yung kanyang anak, limited lang sila Sakto lang yung pagkain nila Alam ni Lord yun. Nandiyan po ba kayo? Alam ni Lord yun Pero doon pinapunta. Ngayon, nung sinabi ba ng babaeng balo kay Elijah, last meal na lang po namin ito ng aking anak. Siguro sabihan sa inyo, sa king kapampangan, ininayin pamangan mi nakimangan bukas. Sa tingin niyo po, kakainin niyo po ba yon? Maaaring magdadalong isip ka Pero bakit ginawa pa rin nila? Okay, sige. Kahit last meal nyo na, para praising, sige, iluto mo. Ihanda mo dito. Bakit? Alam niyo po yung nakita kong message. Yung sa babaeng balo naman, sumunod siya. Hindi siya nagdalawang isip. Bagamat, honest to goodness, honest siya Sinabi niya naman yung reason Ito na lang yung last meal namin. Bukas hindi namin alam kung kakain. Sinabi niya Pero gayon pa man, sumunod pa rin siya. At ang bottom line dito, ang sabi ng Bible, hindi nagkulang ang babaeng balo at ang kanyang anak ng kanila pong pagkain. Anong lesson po dito? Totoo po talaga na kahit minsan natetest yung ating pong pagbibigay sa Panginoon. Natetest yung ating mga ipinangako sa Panginoon. Pero isa lang ang tiyak ko po na sasabihin sa inyo, na kailanman ang Diyos ay hindi nauubusan ng kayamanan na para ibuhos ang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Maaaring sasabihin niyo po sa akin ngayon, Pastor, ngayong umagang ito nag-struggle kami. I tell you, pansamantala lang yan. Dadaanan mo lang yung struggle na yan. Dahil ang Diyos, hindi siya maramot, mapagbigay po siya. Lalo na nagpapatuloy ka, despite ng yung nahihirapan ka, nag-struggle ka, nasasaktan ka. Despite sa lahat ng ito, ipinapakita mo pa rin sa Panginoon, Lord, kung ikaw nga binigay mong lahat Kung ikaw nga, kahit nahirapan ka, kahit nasaktan ka, kahit dinura-dura ka, kahit anong pinaggagawa sa'yo, hindi mo alintana, ako pa kaya. Itong nararanasan kong ito, Panginoon, bahagya lang ito sa nararanasan mo. Kung ito po, yung hinahanap mo para ako'y maging tapat sa'yo at para hindi kita lilimitahan, na ibibigay ko lagi sa'yo ang pinakamainam. Ikaw ang aking yaman I believe. Ang Diyos po, paulit-ulit ko pong sinasabi po sa inyo, hindi siya maramot para hindi niya ibigay ang kailangan mo ngayon. Pero ang tanong, kapag ito'y ibinigay na ng Lord sa iyo, kapag ito'y naranasan mo na, hindi pa rin ba magbabago ang puso mo na magbigay pa rin para sa Panginoon at hindi mo siya lilimitahan? Kung ito po ang laman ng ating puso at ito po ang ating pong sinasabit, binibigkas, tumayo po ang bawat isa po sa atin. Marami po tayong mga kwento kung papaano ang Diyos ay naging tapat, naging mabuti, at hindi siya naging maramot. Maaring sinasabi po sa atin ng Lord ngayong umaga pong ito,
Nag-i-excel tayo sa ganitong bagay. Magiging masipag ka. Pero mas mag-excel ka pa rin even sa iyong pagbibigay. Abounding in giving. Na alam mo naman ang Diyos ay nananatiling tapat. Lalo na sa mga nagtatapat sa Kanya. Kung ikaw man po ay may sakit at karamdaman, maging kayo po na nasa online, wherever you are you experiencing sickness and diseases? Hindi maramot ang Diyos para hindi Kanya abutin at pagalingin. Marami pong kwento na wala silang pambayad. Kailangan operahan. Wala silang pambayad. Pero ang Diyos, pinagaling, gumawa ng himala, hindi na gumastos. Kasi alam ng Lord, wala silang pambayad eh. Hindi ba kayang gawin ng Panginoon? Kayang yung gawin eh. Lahat sa mundong ito at lahat ng naroroon, ang sabing gano'n, ang may-ari ay ang Diyos. Nasabi po natin kanina. Yun pa kayang ating pangangailangan? Yun pa kayang ating nararanasan? Ang hindi kayang ibigay ng Lord? I don't think so. Tapat at mabuti ang Diyos. At nawa, sa mundong ito na pansamantala lamang, huwag nating masyadong yakapin yung mga bagay sa mundong ito. Huwag nating yakapin. Hindi natin alam sa makakalawa, bukas, biglang mawawala na. Huwag nating yakapin. Ang yakapin natin ay ang pananampalataya natin kay Lord. Yakapin natin ang Panginoon na kailanman na nangakong hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Sa totoo lang, marami din po tayong mga dinidesire. Lord, ibigay mo po ito sa amin. Ibibigay at ibibigay. Walang duda po ito. Ibibigay ng Lord ang ating hinihingi. But the question is, kapag ibinigay ni Lord, ito ba'y para sa iyo lamang? O para mas lalo siyang mapurihan? Marami ang lumapit at makakilala sa Kanya. Kapag ka nakita ng Diyos ng desire ng ating puso, for us to win more precious souls, tiyak na ibibigay po ito ng Panginoon. Isa pong napakagandang awit na ang sabi, makamtan man po natin ang lahat ng yaman sa mundong ito. Makamit man po natin, pangarap, mitin ang ating puso. Kung tayo naman po ay mawawala sa Panginoon, wag na lang. Kasi baliwala ang lahat ng ito. Ang tanging yaman po natin, hindi yung mga bagay na pansamantala dito sa mundong ito. Bagamat kailangan po yan, pero hindi natin ito niyayakap. Ang tanging yaman natin ay ang ating relationship kay Lord, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Let's all bow our head and close our eyes. Maging kayo po na sumusubaybay via Facebook Live. Before we sing this song, hallelujah. Oh, we give you praise, Jesus. Come on, let us worship the Lord. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Gawin po nating panalangin ang awitin pong ito. Ko man pangarap at Mitin ang puso ko kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto. Ay bigo pa rin, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin. ay hungkag pa rin ang puso Minsan pa, oh, we give you praise, Jesus. Kung man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, Ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin. hungkag pa rin. Ikaw ang aming yaman, Panginoon. Hallelujah! Yamang hinahangaan, ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon. Panginoong Yesus, ikaw ang yamang hinahangaan, Ikaw ang yamang hinahangaan, ang pangarap
pangarap ko'y sasapat. Para kong sasapat. Panginoon, Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, sa yaman ng mundo, higit sa luha, kinang nito, ikaw ang nais ko. Ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko. Let the people of God sing, ikaw ang yaman. Ikaw ang yaman. Iramba babakasarabakasaka. Sabihin mo ito sa Panginoon. Hindi mo ito sinasabi sa akin. Sinasabi mo ito sa ating Panginoong Jesus. Na manghinahangad ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luha, kinang nito, ikaw ang nais ko. Tanging nais ko, Ikaw ang yaman ko. ang yaman ko. While our keyboardist is playing his keyboard, let's commune to the Lord. Kausapin mo siya. Ano man ang ninanais, ano man kailangan mo, hindi maramot ang Diyos para hindi niya ito ibigay sa iyo. Lalo na alam niya, for His glory alone, ibibigay niya ito. Kung meron kang nararanasan, mga problema, mga struggle sa buhay, ikaw ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, may pagsubok ang inyong finances, ang iyong kabuhayan, hindi maramot ang Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi maramot ang Diyos para hindi niya ito katagpuin. Hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi niya po tayo maabot. Hindi siya bulag para hindi niya makita ang ating mga pangangailangan. Subalit minsan ang nagiging hadlang, ang nagiging dahilan, kaya hindi siya makakilos sa bawat isa po sa atin, ay minsan may mga nakatagong kasalanan na hindi pa po natin na ikukumpisal, hindi natin na ibibigay totally sa Panginoon. Ngayong umagang ito, why not give it everything to the Lord? Huwag mo siyang lilimitahan. Kayang-kaya niyang gumawa sa mga bagay, sa iyong limitasyon, ang Diyos ang gagawa. Sa mga bagay na hindi mo magawa, ang Diyos ang gagawa. Siya magte-take over sa lahat ng ito. Kaya inanyayahan ko po kayo, maging kayo po na nasa online, kayo po na nandito at nasa overflow room, wherever you are, tayo pong lahat ay muli mag-renew, magbigay ng commitment sa Panginoon. I-renew po natin once again our life to the Lord. Maging kayo po na alam nyo, maaaring sasabihin ninyo, kayo po mga first-timers, Pastor, kayang-kaya ba ibigay ng Diyos ang aking ini? Yes, kayang-kaya ng Panginoon. Kung ikaw ilalapit sa Kanya, magpapakumbaba sa Kanya, at patuloy hingin ng tawad. Kung ikaw man ay nagkulang, nagkasala, umingi ka ng tawad sa Panginoon, kayang-kaya Kanyang patawarin. Hindi maramot ang Diyos para hindi niya ibigay ang iyong pangangailangan. Sumunod lamang po tayong lahat sa maikling panalangin. Sabihin po nating lahat, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Kinikilala ko po, kailangan kita sa aking buhay. Wala akong magagawa kung wala ka. Kaya oras pong ito, alam mo po ang aking buhay. Kilala mo po ako, O Diyos. Wala po akong may tatago sa iyo. Lahat ay lantad sa iyong harapan. Humihingi po ako ng kapatawaran
po sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang mga pagkukulang na nagawa sa iyo, Panginoon. na nagawa sa iyo, Ikinukumpisan ko po ang lahat ng ito. Humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad. At sa oras pong ito, At sa oras po tinatanggap ito, kita sa aking buhay. Ikaw ang aking maging Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat sa kaligtasan na kaloob mo po sa akin. nakaloob po Salamat, sa akin. Panginoon. Salamat, Hindi ka Panginoon. naging maramot. Hindi ka naging Ibinigay mo ang maramot. iyong sarili Ibinigay para mo ako'y ang magkaroon iyong ng kaligtasan. Para ako'y Salamat po, magkaroon ng Diyos. kaligtasan. Ito po ang Salamat aking po, Diyos. dalangin Ito po ang aking sa pangalan ni dalangin. Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ako na lang pong mananalangin. Lord, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat nais mong gumawa ng higit pa sa aming inaasahan. Salamat, hindi ka naging maramot po sa amin. Salamat, hindi mo ipinagkait ang lahat-lahat para po sa amin, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, sino man po sa iyong mga anak, Lord, na nangangailangan ng iyong hipo, nangangailangan ng iyong yakap, nangangailangan ng himala, ng kagalingan, nangangailangan, Lord, ng mga financial needs. Father, I pray, katagpuin mo po ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan. And I pray, Father God, for the breakthrough expansion ng kanilang territory, Lord. Even ng kanilang mga businesses, oh God, you're gonna expand their business, Lord. Ikaw ang magdadala ng maraming mga customers. In Jesus' mighty name, sila na mga nag-aaral, Lord, I speak for your wisdom na sila po ay mag-excel, mag-abound, Lord, sa kanila pong pag-aaral. Even sila, Panginoon, na working, I pray for promotion after promotion, oh God, in Jesus' mighty name. And right now, receive your healing, receive your miracle, receive God's favor, receive your breakthrough in the mighty name of Jesus. Lord, tinatanggap po namin ito. Naniniwala po kami na hindi pa po kayo tapos sa buhay ng bawat isa po sa amin. May gagawin pa po kayong kamanghamanghang bagay. Masusurpresa po kami sa gagawin mo, Diyos, sapagkat pinagpapala mo ang church family po namin. Hindi mapag-iiwanan ang buhay ng bawat isa. Hindi mapag-iiwanan ang inyong mga pamilya. In the name of Jesus, that God will gonna pour out His blessing, His favor upon your life. Receive it by faith. In Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat. Ikaw ang aming tanging yaman. Ikaw ang yaman po namin, O God, for the very last time. Oh, we give you praise. Hallelujah. Ikaw ang yamang hinahangan, ang pangarap mong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangan, ang pangarap mong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at ginagino, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Ikaw ang yaman ko, Panginoon. ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko. Ito po ang nais po namin, Panginoon. Tanging nais ko, Mga pagbigay ng papulit parangal sa iyo. ikaw ang yaman ko. Panginoon, ibigay po natin ang pinakamataas na papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. Somebody shout hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, Jesus! Praise you, Jesus! At sa amin pong pakikibahagi, Lord, sa banal na hapunan ngayong umagang ito, salamat po sapagkat ipinakita mo na kaya mong ibigay ang lahat-lahat para sa amin.
dahil sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo mga tinapay at sarong ito na aming pagsasalusaluhan. Ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw lagi ang mapurihan. Ito po ang aming dalangin. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Praise God. Sige po, makakaupo po pansamantalang bawat isa habang ibinabahagi po ang banal na hapunan. Kuman lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at midhin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at midhin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, Ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at Tumayo na po ang bawat isa. nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang Yaman ko. Panginoon. Taas po natin ang tinapay, simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Yesus. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." Salamat po, O Diyos. Ating pong kainin ng tinapay ng merong pagpapasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Taas naman po natin ang saro, simbolo po ng dugo ng ating Panginoong Yesus. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Atin pong inumin ang saro. Pasalamatan po natin sumandali ang ating Diyos na buhay. Before we proceed to pastoral benediction, come on, let's give Him praise. Oh, we give you glory. Salamat, 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 O Diyos. Siniyalay mong lahat-lahat. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pwede po ba nating stretch ang ating mga kamay dito po sa prayer request box? Lord, nagpapasalamat po kami sa mga panalangin kahilingan ng iyong mga anak na naghulog ng kanilang panalangin kahilingan sa iyo. Hindi po namin alam personally ang kanila pong mga nararanasan at pinagdadaanan. Ang tanging alam po namin, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo.
Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Tapat ka sa iyong pangako. Kaya naman sino man na nangangailangan ng himala ng kagalingan, we pray for your miracle healing power touch to flow upon him or her. Sino man po na mayroon pong usapin, Lord, sa kanilang family. Lord, may mga struggle sa kanilang pamilya. Lord, I pray for your healing touch. Embrace them, Lord, in Jesus' name. Even, Lord, yung mga pangangailangan, ang lahat ng kanilang mga prayer request ito. Naniniwala po kami, ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. We praise you, Lord. We honor you. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Taas po natin ang ating makamay for final pastoral benediction. Now I declare that the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus Christ, the anointing and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And everybody will say and shout, praise the Lord! Hallelujah!